naapektuhan yung mood. Minsan Pero ito hindi mo pala, nakikita, hindi mo narinig kasi or nagbabasa ka ng script, tapos ano ka ba? Mas talaga yung ugali. yun, in general, yun yung sinasabi. In general, hindi. Sabi ni Tita Mel. Hindi GMA. pinagkakamalan. Kasi yung pagpapayat, di ba? Minsan yung basta pagpapayat. Minsan talaga naapektuhan yung mood. Minsan Pero ito hindi mo pala, nakikita, hindi mo narinig kasi or nagbabasa ka ng script, tapos ano ka ba? Mas talaga yung ugali. Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Happy anniversary ngayon o anniversary ngayon ni Alden Richards sa kanyang 13 years sa showbiz mga kaaldab. Siyempre pag showbiz ang pinag-uusapan, aba iba na po tayo dyan para kay Mengay. Iba po kasi, nauna po kasi si Alden Richards ng ilang taon kay Mengay. Pero kung titignan nyo at susuriin po ninyo yung taon na kung saan sumikat si Alden, mabibilang lang. Totoo to mga kaaldab, for the record lang po. 2015, anong taon na ngayon? 2023. 8 years. Yung 5 years po ni Alden Richards sa showbiz, hindi siya masyado nag-click. Hindi siya masyado masasabi natin na pinag-usapan at pinagpiestahan. Although nakagawa si Alden ng mga teleserye na kung saan kasama niya si De Los Reyes, si Los, ano ba yan? Mr. Destiny. Pasensya na po yung Tisoy. Hindi ko, yung ito po kasi, noong mga panahon na to, hindi pa ako, o marami pang walang ano kay Alden. Although may mga Alden fanatics na po yan. Pero hindi ganun karami. Nagkaroon siya ng teleserye Alakdana, nagkaroon siya ng Beloved, ang dami mga artista na nakasama niya, pero hanggang dun lang. After 2013, medyo nagbabago na po yung senaryo. 2014, kumbaga parang hindi na maganda. Hindi na maganda yung mga nangyayari at magaganap kay Alden Richards. Ito yung mga panahon na kung saan talagang masasabi natin na nilaglag na siya ng ABS-CBN. Ano ba yan? Ng GMA Kapuso. Sinasabi ko lang po yung katotohanan na ngayon, di po ba? Napakaraming, well, balikan natin yung 2014 at 2015. Kung hindi, ito po katotohanan lang po ito. Baka may marami magre-react. Kung hindi po talaga sa 8 Bulaga, wala na po talaga si Alden sa showbiz. Totoo to mga kaaldab. Kasi ito yung panahon na sinasabi ni Alden magre-resign na siya. Sa mga hindi po nakakaalam, ang show ni Alden sa 8 Bulaga tuwing Webes lang. Ito yung Bay. O kumbaga pa-guest-guest lang po siya. Tapos hanggang sa nakuha na po siya, binigyan na po siya ng bagong segment na tuwing Sabado po ata yun mga kaaldab. Well, correct me if I'm wrong. Nung interview ni Alden yan, ito na po daw yung huli. Pag hindi na siya nag-click sa 8 Bulaga at hindi na siya kinuha, kasi freelancer lang siya dyan eh. Kapag hindi na po siya kinuha ng tape, resign na talaga siya. Oh, klaro yan, malinaw. Hindi na po siya pinag-guest sa Bubble Gang, sa Party Pilipinas, sa mga teleserye, hindi na siya kasama. Wala siyang teleserye man lang kahit sa noontime show o sa tanghalian, wala na po talaga. Real talk to, sinasabi ko lang po yung totoo. Wala na po, hindi na po siya masyado, kumbaga ginagamit yung salitang maraming guesting. Wala na po talaga. Kaya nga po nasabi natin, paano kung wala yung Aldab ng mga panahon na yon? Paano kung hindi sila nagkita nila Maine Paul Quezon at wala yung Aldab? Di po ba? Kaya nga po pag sinasabi ko to, ang daming nagre-react, ang daming nagko-komento. Kaya nga po mga kaaldab no? Paano kung wala po talaga yung Aldab? Well, pasensya na po kung paulit-ulit. Pero yan naman po yung totoo Hindi po ba? Kaya nga po nagulat na lang tayo. Ang sinasabi nga po nila, kumbaga, kung di daw sa GMA, wala na raw po si Alden. Parang
inaangkin na nga po talaga ng GMA. Kung matapapansin nyo, ito sa Family Feud, di po ba? Panay laging guest si Alden. Paano mabenta eh? Di po ba? Panay lagi yung siya yung pinapa rito, pabalik-balik. Pero noong mga panahon yan, 2014, wala na pong mga guest si Alden. Kaya nga po nakakalungkot dahil imbis na Aldab po ang magse-celebrate, wala na eh, di po ba? Yun ang masakit po mga ka-Aldab na hindi po nila matanggap. Masakit para po sa ating mga Aldab Nation na tayo nga po, kumbaga sa salitang matatanda, tayo yung nag-ani. Di po ba? Pero yung iba yung bumabayo. Iba yung, kumbaga, masasabi natin na inaangkin talaga, literal, ng GMA kapuso. Di po ba? Although nandun sa kanila. Kaya lang naman po nangyari yan kasi sa Aldab eh. Pero kung wala naman po yung Aldab, di po ba? Nang ito, syempre, kukunin ng GMA yan. Ang daming sponsor, ang daming TV commercial. Sikat na sikat si Alden at si Menga, yung mga panahon na gumawa ng pelikula. Kaya nga po, sinamantala yan ng GMA. Sinamantala yung mga kasikatan ni Alden, ni Maine, gumawa ng pelikula o gumawa ng teleserye. Di po ba? Pagkat para, eto real talk to ha, para po sa mga hindi nakakaintindi. Kinuha nila si Alden at si Maine, di po ba, Destined to be Yours. Tapos hindi daw nag-click, hindi daw affected, keso maraming sinasabi, maraming mga komento. Natanggal yun, maagang tinapos. Alam niyo po ba, agad-agad gumawa ng teleserye na Victor Magtanggol. At solo lang po si Alden. At ang naging partner niya is si Janine Gutierrez. Oh, para lang klaro, tapos sasabihin nila hindi daw nagkiklik. Di po ba? Kasi nga po, solo po yung pasok ng pera. Ang ibig kong sabihin, artista nila si Janine, artista nila si Alden, lahat ng pasok ng pera sa kanila. Kasi po si Mengay hati eh. Di po ba? Sa APT yan eh. Kumbaga, kinuha nila yan parang, kumbaga, binabayaran. Hindi sa kanila totally pumapasok yung pera. At napakaraming endorsement din po ng mga panahon po ninyon. Kay Mengay. At syempre kay Alden na rin po. Kaya nga po ako natatawa na lang. Sa bagay mga Kaldab, sabi ko nga, mahirap po talaga mag-react. Mahirap po talaga mag-komento. Pero relax lang. Di po ba? Kasi eto sa mga galit na galit sa channel ko, sa mga bumibisita, sa mga laging nagsasabi, nako, move on na kayo Mr. Destiny. Hindi ko alam kung bakit sila affected. Mga sinasabi ko naman po, totoo naman. Di po ba? Tapos ngayon, yun nangyari kay Mengay at kay Alden. Di po ba talaga tadhana yan? Di po talaga na sila po talaga yung itinakda. Kaya lang syempre kapag sinasabi ko yan, marami nagre-react. Marami nagko-komento. Nako, ito na naman si Mr. Destiny. Paasa na naman to. Lahat ng mga sinasabing to, hindi totoo. Okay lang naman po yun. Hindi po ba, hindi naman po ako namimilit. At dito naman po sa channel ni Mr. Destiny, kung ano lang po yung latest, kung ano lang po yung trending, doon lang po tayo. Hindi po ba, bagamat maraming nagsasabi ng ganito, nagsasabi ng ganon, okay lang po yun. Basta ang importante lang naman, kung ano lang po yung latest, kung ano yung trending, doon lang po ako. Di po ba? Tapos kung ano-ano yung mga pahayag, basta may masabi lang, may kumbaga reaction lang, di po ba? Real talk mga Kaldab. Kaya maging matatag lang po kayo. Maging kampante. Kung ano po yung latest, kung ano po yung trending, dun lang po kayo. Huwag po kayong basta-basta padadala sa mga sinasabi po ng iba, komento ng iba. Kung ano yung paniniwala ninyo, nire-respeto ko po yan. At ginagala. Ngayong happy 13th anniversary ni Alden sa showbiz. Siyempre, magre-react na naman ang GMA na yan. Yung lahat ng mga papuri, lahat ng mga kaaya-aya, kukunin lahat yan ng GMA Kapuso. Well, hanggang dito na lang po yung updates natin mga Kaldab ba? Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At wag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senyor.
Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.